Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gandang araw po sa inyong lahat, lalo na dyan sa mga bumubuo sa Energy FM at sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Rod. 37 years old. Meron pong asawa at isang anak. Kwento ko lang for context, DJ Lindsay. Ang misis ko po ay single mom noong nakilala ko. Sa loob ng 7 taon po naming relasyon, dumaan kami sa napakaraming ups and downs. Inaamin ko, nagkamali po ako. Nagkaroon po ako ng, kung tawagin po nila ay kalaro. Isa siyang babae. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing nakakasama ko siya, parang kahit papano nagiging masaya ako. Mas masaya kesa kapag kasama ko yung misis ko. Napapatawa niya ako. Nilalambing niya ako sa paraan na never ginawa sa akin ng misis ko. Yun yung dahilan kung bakit paulit-ulit kaming nagkikita at kung bakit parang palagi ko siyang hinahanap. Pero dumating yung time, DJ Lindsay, na na-realize ko na mali ang ginagawa ko. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko dahil hindi na makayanan ang aking konsensya. Inamin ko po sa misis ko ang aking pagkakamali. Para bang may nagtulak lang sa akin isang beses. Minessage ko siya. Ang sabi ko, kailangan nating mag-usap. Walang kahit anong clue or idea yung misis ko tungkol sa sasabihin ko. Pero yun nga, sinabi ko sa kanya lahat-lahat tungkol sa babaeng ito. Nagsisi po ako at gusto kong ayusin kung ano yung ginawa kong kamalian. Pero simula po nun, napansin kong naging madalas na po yung pag-overthink ni Mrs. Kahit naman tinigil ko na yung mga maling ginawa ko noon, palagi pa rin kaming nagtatalo. Kasi madalas, TH siya. Tamang hinala. DJ Lindsay, mahal na mahal ko po ang asawa ko. Minsan bago kami matulog, pinapaalala ko sa kanya na yung mga pag-overthink niya nasa isip niya lang. Pero nandyan pa rin kasi yung para siyang paranoid. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Habang tumatagal, mas napapadalas yung silent treatment niya sa akin. Umabot sa punto na siya pa yung unang lumalapit at sumusuyo sa akin. Pero minsan naman, bigla na lang sumisigaw at nayayamot sa akin.
Para nangang nabaliw si Mrs. Muli inaamin ko naman, mali yung ginawa ko noon. DJ Lindsay, alam kong naging selfish po ako. Alam ko na nasa sa kanya kung papatawarin niya ako o hindi. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na wala na raw siyang pagmamahal at tiwala sa akin. Gumuho ang mundo ko nun. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Ako naman yung parang mababaliw dahil sa sinabi niya sa akin. Naisip ko pa noon, DJ Lindsay, na baka siguro mas mabuti pa na iwanan ko na sila. Siguro mas mabuti pa na mawala na lang ako. Para mas madali siyang makapag-move on at makahanap ng lalaking mas magmamahal sa kanya. Inisip ko na umalis na noon. Pero siguro dahil sa mga dasal ko, di ako sumuko. Kasi sabi nila, diba, if you love a person, you are willing to be selfless and to be a changed man. DJ Lindsay, tinanggal ko lahat ng distractions ko. Nag-focus ako sa mga ginagawa naming dalawa sa bahay. Nag-focus ako sa pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya namin. At mas nagbibigay na ako ngayon ng atensyon sa asawa ko. I know I have a long way to go, but with God's wisdom, hindi ako susuko. Kahit 1,000,000 times niya pa akong itulak palayo. Kahit 1,000,000 times niya pang sabihin na hindi na niya ako mahal. I will fight for my love. Ipaglalaban ko na maging karapat-dapat na lalaki sa buhay niya. Sisikapin ko na ma-in-love ulit ang misis ko sa akin. Alam ko, TJ Lindsay, na kahit papano masasaktan pa rin ako. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-move on sa mga ginawa ko. Pero handa akong sobrang masaktan para maayos ang pamilya ko. Maraming salamat, TJ Lindsay, sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Rod. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check muna tayo, mahal ko pang baby ko. 15 minutes, makaraan po ang 9:09 ng nagmamagandang umaga. 9:15 on the clock. Siyempre naman, ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Bago ang lahat, sa lahat po ng mga pangga po natin na walang ginagawa sa mga oras na ito, talaga naman po nakikinig lang sa lihim ng liham. O baka may times na talagang bored na bored ka sa oras mo na kung may sasabihin ako sa'yo and perfecto para sa'yo. Sino ba naman ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong its at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun
unbelievable sa Game Zone dahil you play real Game of Tong It's with real players for free. May chance ka pang makakuha ng over 34 million pesos at may chance ka pa rin to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuha cash credits, mahal ko, ay pwedeng gamitin pang laro sa kahit anong game at pwede mo ring i-cash out. May 2 event araw-araw, kaya kung G ka na, visit gamezone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Abangan din pangga ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos na paglalabanan, kaya naman visit gamezone.ph now to learn more. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mahal ko, ito pa rin pang istasyon at ang programa Mahal Ko Pangga Ko Baby Ko na meron kang matututunan kahit papaano pero madalas may mararamdaman ka. O iba na ha, may matututunan ka na ngayon. Wow! Dahil may mga estudyante sa harap ko. Special kayo, be. Ayan na nga, mahal ko, lihim ng liham. Kasama po si Lindsay. Ano nga bang gagawin natin kung ikaw yung nasa gantong sitwasyon? Alam naman niya na nahihirapan siya. Alam naman niya na meron siyang ginawang pagkakamali. Pero alam niya rin yung consequences ng kanyang ginawa. Diba? Wow! Alam mo, in fairness naman, saludo ako dito kay Rod sa ginawa niyang pag-amin. Pero, Rod, mali ka pa rin dun sa unang ginawa mo, ha? Kampalin ko yung mukha mo, Rod. Charing. Hindi ka magiging violent. Diba? Alam mo, this goes to show na may mga pagkakataon talaga na sinusubok talaga yung pagsasama ng mga nagmamahalan. Kasi syempre, madaling magmahal kapag naaayon sa'yo, di ba? Yung mga pabor sa buhay. Kapag madali lang ang lahat ng bagay, kapag peaceful ang lahat ng bagay, napakadaling magmahal. Wow! Pero masasabi mo pa rin ba yung mga katagang mahal kita, Aishtero? Aishtero! Hindi ka magiging foreigner, be. Diba yung mga katagang mahal kita, I love you, kapag mahirap na ang lahat? Diba? Masasabi mo pa rin ba? Mababanggit mo pa ba rin yun? If meron ng umiiyak? Wow! Masasabi mo pa rin ba yung I love you kapag durog na yung puso mo? At meron ng luhang pumapatak mula sa iyong mga mata. Mahirap, diba? Pero dun mo talaga masasabi na mahal mo yung isang tao. Yung sa kabila ng mga sinabi niyang, hindi na kita mahal at wala na akong tiwala sa'yo. Magsistay ka pa rin ba? Wow! Paghihirapan mo pa rin ba yung pamilya na yan? Diba? Kukumpunihin mo pa rin ba yung nasira mo? Yun talaga yun, mahal ko eh. Pero, halika na at magbasa po tayo ng comments mula sa mga panggapo natin. Present na present po ang lahat sa mga oras na ito. Thank you very much sa lahat po ng mga nandyan po sa ating Facebook account. Facebook.com/EnergyFM1067. Sabi ni Edric, hindi ako naaawa sa'yo. Ito na ha, consequences yan ang ginawa mo. Sabi mo, mahal mo pero nagloko ka. Though nandiyan na tayo na hindi natin alam kung hanggang kailan maghihilom yung sakit na ginawa mo sa misis mo. Huwag mong gawing ikaw ang biktima kasi una, ikaw ang nagloko. O, diba? Ayan. O, galit si Koya sa'yo. Galit siya sa'yo. Wow. Huwag kang biktima. Ba't para akong koreano dun sa part na yun? Galit siya sa'yo, sabi ni Arch, the truth hurts and can be liberating but will also have consequences. Pero dahil sa pagkakamali mo at sa kagustuhan mong bumawi, dapat mong lunukin lahat. Ay, gusto ko yung lunukin. Kailangan mong lunukin lahat ng sasabihin at gagawin ng asawa mo. At kung seryoso ka to make everything work, you will do what it takes. Marriage is always a work in progress no matter how long you've been together. Ay, totoo yan, ha? Totoo yan. At saka, yun nga, tama yung sinabi ni Arch na laging progress, work in progress lagi ang marriage. No, hindi siya, it doesn't come with a manual eh. No? So, hindi mo alam kung anong gagawin mo. May mga sitwasyon na mag-a-arise from time to time. Tapos, nasa sa inyo yung dalawa kung paano ninyo kukumpunihin o paano kayo, di ba, magre-react or magre-respond sa bawat sitwasyon.
Sabi naman ng pangga natin here, sabi nito, cheating is a choice. Kaya sakto lang yan, Kuyang Boy. Pagsikapan mong bumalik yung tiwala ng misis mo sa'yo. Kasi kasalanan mo naman yan eh. Ganyan talaga ang karma. At saka i-touch natin yung part nung single mom, nung nagkakilala kayo, nung nagsama kayo. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin na single parent. Single parents. Nakikinig po sa atin mga siguro hindi nagkasundo with the husband, kaya naghiwalay, or hindi pinanagutan, whatever the situation may be. Hello po sa inyo. Saludo din po ako sa inyo, mahal ko. Sabi nga nila, kapag nagmamahal ka ng single mom, hindi lang dapat mahal mo siya. Dapat mahal na mahal na mahal na mahal mo yung buong pagkatao niya kasama nung package na meron siya, 'di ba? Kasi napaka-fragile ng puso at pagkatao ng mga single moms, 'di ba? Para umibig muli sila, ibig sabihin nandun yung pag-asa, nandun yung hope, 'di ba? Nandun yung expectation na ay meron nang ulit mag-aalaga sa akin, ay may magiging partner na ulit ako, ay meron na akong someone to share my happiness with, 'di ba? So dapat kapag naisipan mo to touch yung buhay or pumasok sa mundo ng isang single mom, dapat ready ka to take all the consequences. Kasi it won't be easy. Kasi you have to understand the mga single moms, minsan na silang nasugatan. Hindi lang siguro isang beses. Hindi natin alam kung ilang beses na sila nakipaglaban. Hindi na natin alam kung ilang beses na sila na heartbroken, di ba? Kasi yun yung rason kung bakit single sila eh. Kasi it did not work out with the other man. So, dapat maging aware ka na yung puso ng single mom na yun ilang beses nang na-shatter. Ilang beses na siya naging broken-hearted. At patuloy siyang nakikipaglaban para sa buhay nilang dalawa. Hindi lang dalawa, diba? Ng mga anak niya. Patuloy siya nakikipaglaban. Nananahimik siya. Diba? Kasama yung mga anak niya. Probably masaya sila. Probably wala na siyang pakialam kung may makilala pa siya o hindi. Pero kumakatok ka sa puso niya. Kumakatok ka sa mundo niya. So you have to understand, meron na silang buhay eh. Ngayon, kung papasukin mo yung buhay ng single mom na yan, dapat handa ka, dapat maging committed ka sa kanya. Wow! Hindi mo siya dapat i-joke-joke, diba? At dapat, alam mo yun, kung hindi man sobrang perfect, dapat close to perfect or close to super ideal husband ka. Kasi panghahawakan mo yung puso na yan na nasira ng ibang lalaki, ng ibang tao. Kukumpunihin mo. Malamang nandun pa siya sa proseso na kinukumpuni niya, mag-isa yung puso niya. So, dapat kapag nandun ka sa mundo niya, alagaan mo yung puso na yun. Maging sobrang maingat ka. At hindi lang puso niya, ha? Kasi may tiny hearts na maglo-look up din sa'yo. Yun yung mga tiny hearts ng anak niya o ng mga anak niya. Diba? Kasama more than yung babae, may mga naglo-look up din sa'yo ng mga hearts na maliliit ng anak niya. Umaasa na, sana siya na yung makasama ni Mami. Sana siya na yung maging daddy namin. Wow! Sobrang sakit kasi kapag, alam mo yung sinaktan mo yung puso talaga ng isang single mom. Kasama dong nasasaktan yung puso ng mga anak niya. Pati yung pag-asa na para sa mga anak niya. Sabi ni Terry Peralta, sobrang devastating emotionally kapag nag-cheat ang mga partners natin. Kahit million times mong patunayan na nagbago ka na, hindi mo maaalis na may ginagawa ka pang, gawin ka pa rin na hindi maganda. Just pray lang always para matanggal po yung feeling na tamang hinala at magtiwala ulit siya sa'yo. It will take some time para magtiwala ulit siya sa'yo. Oo, no? And traumatic kasi yan eh. 'Di ba yung pagiging single parent, traumatic yan. Tapos sinundan mo ulit ng panloloko, ng cheating. Wow, ang sakit na niyan talaga. Wow! I can only imagine the pain that she's carrying and that she's feeling at the moment, no? So kailangan maghintay ka talaga ng tamang time kung kailan siya magiging soft. Parang ano lang yan, pinakulo ang buto-buto. Totoo nga, hindi mo alam. 'Di ba parang every once in a while, i-check mo kung malambot na ba, ganyan. Wow! Kung pwede na ba, 'di ba? Okay na 'to, ganyan. Sabi nga ni Madam Grace Tan Felix. Okay na 'to. 'Di ba? So there you go, mahal ko, pangga ko, bibi ko. Ako, kailangan mo lang maghintay and you have to give your best all the time. No, 1 foot forward talaga. Lahat ng foot mo na, kahit anong foot pa yan.
Oo, talagang best foot forward ka palagi pagdating sa misis mo, no? It's time for you to straighten up everything na pinagdaanan mo, lahat ng mga bagay-bagay na sa tingin mo pwede mong i-offer sa kanya, lahat ng experiences na pwede mong ibigay sa kanya, gawin mo para makabawi ka. Pero, reminder lang, just because ginagawa mo lahat, binibigay mo ng lahat ng 100% mo doesn't mean pwede ka na niyang patawarin agad-agad, ha? No. Once again, it will take some time. Wow! Sabi dito ni Choyams, Kuya, kung gusto mo, pagkatiwalaan ka, putulin mo si Junjun para hindi ka Hoy! Hindi mo puputulin si Junjun, Bea. Huwag nating idamay si Junjun dahil yan din ang kaligayahan ni Mrs. Hindi mo idadamay si Junjun. Sabi ni Marie Faye, at dahil sa pinakuluan na buto-buto, pa-play po ng song na Secret Lives. Anong kinalaman ng buto-buto sa Secret Lives? Pinaglololoko nyo ako, Hindi nga, pero yun talaga yun. Rod, ikaw yung nagkamali, so responsibilidad mo, obligasyon mo na itama at maghintay kung kailan magiging okay ang puso at ay balon-balunan. Oo, ang kanyang fallopian tube. Fallopian tube. Ni Mrs. And I wish you well. Pray ka lang palagi. Oo, nagabayan ka sa lahat po ng ginagawa mo. Mahal ko! 9:27 on the clock. Maraming salamat po sa pagtutok sa Lihim ng Liham. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. Wow! My name is Lindsay. Lindsay. At syempre naman giving you something from Ted Ito. This one is called Ikaw Pa Rin. You're still the one. In English. Wow! Ay, Pangga, dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Pangga! Uy! Huwag mo sabihing radyo! Sabihin mo!